Good morning mga mare! Ang aga nating nagising, parang 3:30 AM nagising na tayo. Tapos di na ako makatulog, so nag-work na lang ulit ako. And then, pumunta ako ng 7-Eleven to buy some food. So the total of this is 700 yen. Naingat ko ba ng maayos to? Parang hindi. Wait lang. Kung hindi man, tikman ko nga. Sakto lang. It would be better if talagang mainit na mainit. But, I'm okay with this. Yung mga microwave kasi dito, iba-iba ng wattage. Tapos yung microwave dito, parang 700 watts lang. And then, according to the instructions before I open this, it needs to be heated at 1 minute 30 seconds kapag 1,000 watts yung anong tawag nito? Ang microwave. So, ininit ko siya ng 2 minutes. So, kulang pa pala. But that's okay. It's not a deal breaker. Mukhang masarap to. Compare dun sa 500 yen nung no? Nung Daily Yamazaki. Yup. I mean, standard tonkatsu. Ay, tonkatsu, anong tawag dito? Tonkatsu na may egg and sauce. Ang sarap. I can taste the miso. Ay, may miso ba to? O dashi. Yung very umami fragrant. Same dun sa sa egg soup ng Japan. Ganun na ganun yung lasa niya. Ang sarap. Anyway, today we will be leaving early. And when I say early, not early like this. Mga 9:30 alis tayo, may pupuntahan tayo. Hi mga mare! It is December 3 at 10 AM. Umalis tayo ng maaga para malinis yung room natin kasi although every third day nililinis ni Apa yung hotel, pwede ka naman mag-request na linisin nila. Teka lang, may papasok. We're gonna go to a special place today. It's called Hiei Shrine. I think it's 2 or 3 train transfers, pero within Tokyo pa rin siya. Parang midway from here to Shibuya. So, puntahan natin yan kasi nabalitaan ko na may red torii gates doon. Ang galing naman, 2 rides lang pala tayo. So, we're gonna cross this street again to go to the station, A3. Sasakay tayo ng Asakusa Line. Tapos, lipat tayo ng Ginza Line. And ang overall na pamasahe based on Google Maps is 290 yen. Pero tayo, naka-unlimited pass tayo. So, we will still use that. It's the last day. It's the 3rd day of our 3-day unlimited pass. So, let's do it to it. Ang kagandahan sa Kuramai is that it's a station away from Asakusa, pero malayong mas mura na yung yung accommodations. Lilipat tayo ng Ginza Line. Hanapin natin. Minsan walang immediate direction eh. Ito. Nakita niyo maraming tao dito sa Asakusa. Chill naman yung vibe dito. Yun lang kasi main hub siya, kaya ganyang karaming tao.
Looks like we can exit anywhere we want. So let's do that. Basahin nga natin saan tayo pwede. Ayun pala, buti tinignan ko. Dito tayo pupunta eh. If we go to A to D, malayo. So 10 ang pinakamalapit. If we can find exit 11, mas maganda. We are now in Akasaka. So mga mare, tandaan nyo, pagdating nyo ng Akasaka, Mitsuked Gate. Sorry. Pag dumating kayo ng Akasaka, Mitsuke Station, sa Gate 11 kayo lumabas, para 290 meters away na lang. Ako kasi sa Gate 10, so 350 meters. Although, I don't mind walking around para I can understand the vibe of this place. Mukhang maraming workers dito. Kanina dun sa train, ang daming nakasuits. Yun siguro yung Gate 11. Tsaka may fall colors din dito. Anong gate to? Hindi ko makita. Ganda naman ng kulay ng mga puno dyan. Do you guys see it? It's right there. At my Christmas tree. Alam nyo, okay rin pala lumabas dun sa gate na yun eh. Kasi kung dun tayo lumabas sa side na yun, ang init, maaraw. Ayan no, I can see a Torii Gate. Diyan tayo pupunta. Ang ganda talaga sa Japan at saka ang sarap ng weather right now. Perfect talaga to for sightseeing. Alam nyo, feeling ko, kung sa Pilipinas ang weather natin ganito, mas lagi ako naglalakad. Uy, gusto, Pilipinas ang mag-adjust eh. Oh my God, ang laki ng road. Here we are. So, hindi siya ganun ka well-known, pero nakakapagtaka na hindi kasi may mga Torii Gates dito. Tara, pasok tayo. Ang ganda. Gusto ko yung mga ganyang vibes, yung old structure and then kita mo yung parang modern age, ganun. This is probably the spot kasi maraming tao. Ayan siya, maliit lang pala. Ang cute naman. It's a very cute Torii Gate. Diba? At least kahit hindi tayo nag-Kyoto. Shogod, mare. Pero worth it, no? Maliit lang siya. Sige, let's explore the rest of the area. Ginkgo tree. Ang cute ng baby na kimono.
Looks like they were foxes. Napansin nyo? You can wash your hands here. Let's do it. Lumapit ako, biglang may lumabas na tubig. There's something about today because there's lots of kids wearing costumes. Maybe a celebration of sorts. Check tayo sa internet in a bit. Oo, ang dami nagpa-photo shoot. Girls and boys. Wow, very historical pala tong Hiya Shrine, and I'm surprised that it's not something that a lot of, I would say, foreigners go to. So, ito palang Hiya Shrine na to, this was built in 1400s pa. Pero, a great fire ravaged it. So, it was rebuilt in 1600s. Ganun na siya katagal, no? So, it was established during the Edo period pa until now, and it used to be one of the primary supported shrines of the Japanese government. Ngayon, this is very important because it possesses one national treasure, a single-edged sword. Tapos meron din daw ditong 14 cultural assets and 13 swords. It is one of the most famous shrines to visit by Japanese families during Shichi-Go-san, or the coming of age festival. Baka that's what's happening right now. Kasi mga mare, it's a Tuesday, so nagtataka ako bakit may mga families ngayon. Usually kasi wala eh. Wow, ang lucky naman natin to see what they do during this time. And you know, you're seeing Japanese families in different generations taking part in this tradition. Ang ganda naman dito. Very peaceful. Doon yata yung exit. Or maybe that's the entrance and then I went the reverse way. Ito, they also sell charms. Let's see. Oh, there are some foreigners. Pero I bet mas marami pa ring tao sa mga Meiji Jingu, sa mga Sensoji Temple. Ganda naman dito. Ito yung mga gusto ko, yung tahimik lang na temple. Kasi yung sa Meiji Jingu and sa Sensoji Temple, maganda naman talaga, kaso sa sobrang daming tao, parang naging chaotic na siya. Di ba nga yung sabi ko sa Sensoji, mas nagustuhan kong pumunta doon nung gabi na. Hindi lang kaya ng camera ko yung i-capture yung ganda niya at night. But ito, I like this. Parang if we find a bench, pwede pa tayo magmuni-muni dito. May realization ako mga mare, because it's a place that's not frequented by foreigners. Walang English translations anywhere at all. Ayan o. Wala. Tingnan nyo to. There's nothing in English here. Natuwa naman ako, parang feeling ko naman I found a secret place. Obviously, hindi. I found it on Google. Naghahanap ako ng mga parks and shrines na pwede nating puntahan na hindi pa natin napuntahan. At ang cute ng mga charms nila dito. And again, walang English translation. We have to use Google Translate later. Ang cute ng foxes, so.
I will gatekeep this. Charot! Baka maggalit kayo sa akin. Tara, anong meron naman sa area na to? Yung isang side kasi parang exit na yun eh. Parking lot in magandang autumn leaves. At look mga mare, meron naman palang escalator dito. So pag may mga kasama kayong seniors, hanapin niyo yung escalator side nito. O diba? You can bring your senior parents. No wonder may mga lolo and lola nga kanina kasama yung mga apo nila na sabi ko sa inyong naka-kimono sila. Oh, this could be the exit. Look. What is that? Narinig niyo yun? Oh, it's a crow. That sounded like a monster. Mamaya na tayo magpunta dyan. Pababa na yan. Explore muna natin sa side na to. Medyo confused ako. Hindi ko alam. Ito ba yung entrance? Doon ba sa kaninang may escalator? Ang cute na mga bata. Maybe this is the entrance, no? Ganda. The festival yata is called 753 Festival. Yung coming of age na mga bata, if they're 7 years old, 5 years old, and 3 years old. That's why you see a lot of them in costumes. Ang cute at ang ganda. Some of them even have photographers. Nag-hire talaga sila. And then, meron daw ditong isang parang monkey shrine na I don't know if we found it or perhaps we didn't. Let's try to look for it. I wish lang there are benches here, no? Para we can sit down and muni-muni. Pero maganda pa rin. I think if you're in Tokyo and nabisita mo na yung mga ibang temples and shrines, you should also go here. Especially merong torii gates, diba? And besides, historic nga siya. It's been here since 1400 or 1600 regardless of, or sorry, not regardless, depending on how you wanna view history kasi nga na-rebuilt siya. I saw the monkeys here. They look like guardians. Oops. Ito sila. Ayan o. I don't know what these are. Wala rin translation. Ah, okay. Gets ko na. They worship monkeys here. Or, no. Sorry, that could be wrong. But the deity could be a monkey. Kasi look, Hiei Jinja, and then it's a monkey character. I wanna buy a charm. Pero I need to know what they are muna. Translate natin. Mga mari negative kasi ang dami nilang charms. And hindi ko ma-translate lahat because nakakahiya namang sumiksik dyan para makitranslate. But I learned that the foxes are offerings for the imperial family. Tapos may isa dito, parang ito yata, ito or ito, it's for matchmaking charm. Ayun yung monkey na ano nila, na character dito. So anyway, we're not gonna get charms because we don't know what it means. Alis na tayo. Ay, may baby pa siyang hawak. Ay! Ay, ang cute. Okay, goodbye, Hiei Shrine. Hiei Jinja Shrine. Oh, istorbo tayo sa picture nila. Dito tayo sa gilid. Should we go down this way? Or
The escalator way. You know what? Let's just go the old way. Mana yung tuhod at quads natin. Charot. Alam nyo ba yung tuhod ko, nagkiklik siya. Hindi, walang pain, but it clicks when I walk. Minsan nakakahiya pag tahimik yung room and I walk. Maririnig na nagkiklik yung tuhod ko. I don't know what it means. Gusto niya ng clincher nung nag-Google Maps ako para makarating ng Akasaka Station. Pinapaakyat ulit ako ng hagdan. Hoy! Kabababa ko lang dyan. Pwede namang hindi maghagdan. Iikot lang tayo. It's okay. Look, because we chose to walk, we found this area. Look at that. A bridge lined with red leaves. Or not red leaves. Trees with red leaves. Paano ba lumipat sa Japan, mga mare? Mabubuhay kami ng mga anak ko sa Japan. Dahil introverts and extroverts kami. Ganda naman. Mali pala yung dinadaanan ko. Kaya pala nagsishake si Google Maps. Buti na lang chinek ko kung bakit. So, dito pala tayo dadaan. Tas sa kanto doon kakanan tayo. I wanna show you something. Napansin ko na to kanina. It's an old looking house. Kita nyo? Wow, government building pala to. House of Representatives. So, we're at the Tokyo Metro Station, but we're not going there. Kasi, we wanna go to... Nangikinig na naman si Google Maps. We wanna go to Akasaka Station, kung saan may Harry Potter installation. Sa mga hindi nakakaalam, I'm one of the few millennials na mahilig sa Harry Potter. Not just the movies, I read the books to the point na yung mga pumipila nung nire-release yung mga books nung 90s, I'm one of those people. Ganda naman dito. Ang tahimik, no? And may mga lights. I bet this is also beautiful at night. Umikot lang pala tayo, oh. It's another exit of the shrine. Ito yung pinasukan natin kanina. Not this one, but the other end. Was it? Oh no, it's different. But this is part of the shrine. Malayo-layo ha, to Akasaka Station. 600 meters walk. Okay lang yan. Pagdating natin doon, syempre kakain tayo. That's the reward. All the excuses just so that we can eat, diba? Pinicturan ko kanina yung building na yan and this building. Siguro nagtataka yung mga Japanese, no? Yung pinipicturan nito. Tsaka bakit nakatingala tong tao na to? Ayan yung escalator. Sabi nila, pag nakatingala ka raw lagi, mukha kang turista. Eme na lang, turista naman talaga ako. Kasi, ang ganda ng building, number one, well, it's not unique. If you've seen cityscapes na, ang linis kasi niya. Walang karumi-rumi. Let's go this way. Nagkamali na naman ako ng nilalakaran. Buti na lang kapag naka-Google Maps ka, nagsishake siya kapag mali yung dinadaanan mo. So I have to go this way pala. Not the other way. I was gonna go there. Dito pala. Wow, that building looks like it has a spaceship on top. At mukhang maraming kainan dito. Bet ko. Teka lang.
Dahil gutom na. Anong oras na ba? 11:30. Anong oras ba tayo kumain? 6:30. Pwede na. Hanap ako. Cute naman ng coffee shop na yan. Nagulat ako. Sabi ko, bakit ganun? Ang nababasa kong words, bulgogi. Parang maraming Korean restaurants dito. Well, nakabasa ako ng 2. I want ramen. Ramen pa rin yung hinahanap. Ramen or anything fried. Ay, ito. Mga mare, may ikinari steak ulit. Ayun no, sa corner. Yung masarap na kinainan natin kagabi. Daming kainan dito. Chinese and Korean restaurants. Uy, Yoshinoya. We have not had Yoshinoya yet. Teka lang ha, pag-iisipan ko, ang daming option. Na-excite atin yun. Mukhang masarap dito, kaso walang translation. I don't even know what the name of the place is. Tingnan niyo yung kids menu nila, 5:30 lang. Kasi yung mga ano nila, cutlets nila, ito 1980, 14. Ayun yung ikinari steak. Actually, mukhang masarap din dito. Tsukiji sushi ko. Mukhang masarap yung mga bowls nila. My gosh, I cannot make up my mind. Pero na-distract ako. Ang ganda nitong area na to. Yan na yata yung Harry Potter area eh. Meron ditong Nadai, Fujisoba. Merong Tully's Cafe, coffee. And ito, sushi ulit. Parang gusto ko mag-sushi. Oh yeah, I see Hagrid. Hedwig. Over there. Do you see? So, puntahan natin mamaya yan. Kumain na muna tayo. Yoshisoba. Ang daming tao pero walang upuan. Nakakatuwa ay akasaka kasi ang daming maliliit na alleys with food. And kalalakad ko, mas nagugutom ako. And look, I found parking for their bikes na hindi mukhang nakakatakot. Ganda, no? Okay, we are here at the one place called Docomo. Across it, there is a sushi place. A little obscure. It's called Nagare Ishi. Let's try this place. Maraming tao. Pinaalis niya yung ibang tao para makaupo kami. Maraming tao pala rito. Tingnan niyo ha. It's a small place lang. OMG mga mare. Look. So fresh. They only have 2 chefs, so it took around almost 20 minutes. Pero okay lang. Wow, ang bango. At maraming pumapasok. Maraming nag-aantay sa labas na dahil lunch hour. Ayun lang yung kitchen nila, maliit lang. I'm excited about this. I like finding random
places. Nakalimutan ko na sa inyong sausawan. Ito ba? Yummy. So fresh. Parang tunay yung wasabi niya. Winner mga mare. Ang sarap. Naawa sa akin yung girl kasi ako lang yung foreigner dito. Tinuro niya sa akin ano yung sauce ng whatever. Nag-charade na lang kami. Mga mare, 1,300 lang yung kinain ko. Okay. I'm not gonna lie, it's not 10 over 10, okay? Pero feeling ko personal preference ko yon. Teka lang, pakita ko yung menu. Wala na palang additional price. So, ito siya. Nagari Ishi. Katapat nitong George V. Tsaka nung Docomo. Dito sa Akasaka Station. Look, it's a stamp shop. Just beside it. Ang cute sa Japan, uso pa sa kanila yung mga ganitong stationaries, no? Alright, so let me talk about that sushi place. So, I like that it's a little obscure kasi nasa basement siya. Tapos ang liit niya, parang it can only sit less than 15 people siguro. So, that's always a plus for me. Parang hole in the wall ang dating niya sa akin. And then, I like that the chefs are cooking in front of you. Although hindi ko sila masyado ma-video, nahihiya ako. Feeling ko naman okay lang because they were smiling, they were friendly. Ay, loko. Wait, na-distract lola nyo. Ngayon ko lang nakita to, mukhang masarap dito ah. Okay, anyway. So, gusto ko magkape. Pero pumunta muna tayo dun sa Harry Potter. Okay, where was I? Alright, so yung review ko about that food. Di siya 10 over 10, but it's 10 over 10 overall because of the ambience. Alam niyo yung tokwa na may maliliit na isda? Actually, dati, intimidated ako sa mga ganun. Kasi, ooh, what is that? It's a dessert. Noted tong place na to. Lola nyo laging nadidistract. Anyway, yung soft tofu with small fishes, hindi ko gusto dati yon, pero nagkaroon ako ng appreciation today. Kasi yung fish kanina,
Just the tiniest bit of salty. So, pag kinakain mo yung tofu na may tofu flavor, wala nang ibang flavor, okay na okay siya. Okay, thank you. Okay. Okay na okay siya. Tapos yung soup, ang sarap. Ang sarap talaga ng mga miso soup dito sa Japan. May mga tokwa cubes, may mushroom, may gulay. Tapos, yung side dish na green, usual lang, nothing special. It's just salted green. Yung tempura nila, mga mari, ang sarap. Okay. But I have to admit, the sauce of the tempura is a little underwhelming. Yun yung kaya hindi ko mabigay yung 10 over 10. Kasi di ba sanay tayo sa Pilipinas, yung sauce ng tempura, sobrang malasa siya. Yung kanila hindi. Parang, upuan yata to. Parang it's there para hindi masyadong crispy yung ilalagay mo sa bibig mo. Kasi syempre sobrang crispy ng tempura, diba? But otherwise, it's not a deal breaker. And sashimi, mga mare, maninipis siya, diba? Pero sobrang fresh. As in, yung tuna at saka yung sea bream, when I bite it, you really can bite it. But then, it also melts in your mouth at the same time. Uy, ano yun? Hindi ko ma-explain. Basta ganun yung experience ko kanina. And then, natuwa ako because the wasabi looks like real wasabi. Diba sabi nila dito sa Japan, maraming fast food chain na hindi gumagamit ng tunay na wasabi. Wasabi flavored sauerkraut or horseradish ang ginagamit nila. Hindi totoong wasabi para makatipid kasi nga mahal yung wasabi, diba? First time ko nakita ng ganung wasabi yung texture. Feeling ko totoo siya. Hi, that's a good meal. And for 1,300, diba? Pag kumakain tayo sa fast food, ganun na din eh. Sa totoo lang, kung magkukonbini ka, ang minimum ng isang meal, 500 to 700 na. So, not bad. And we are here. Cute. 2,970. Oh, it's nice. The time turner. Ito, mga Patronus. At ang ganda. Nakalagay sa taas, I solemnly swear that I'm tunay na puno. Baka sa gabi, illuminated din. I decided to come here kasi